Ano pala, hindi na pala good morning, good afternoon na, 12:22 na. Galing kasi ako sa PCO kanina, tapos sinundo ko lang si Jermaine. Pinick up namin dito sa may northwest banda yung ano ni Jonas. Yung pambenta. Limang ano ano ba yan? Box. Katulad din yung kinuha niya kagabi din. Pero sabi niya mas mahal. Kano rin yung binayaran namin? 575. Sobrang lakas ng hangin eh. Dala naman. Kita niyo yung pinto, nag-ano siya, humahampas, ayaw sumara ng maayos. Tapos punta kami ngayon ng Walmart saglit at saka dun sa tapos A-Mart, the Korean store yun. Bili lang ng mga ilang, kasi dapat supposed to be grocery day namin today, pero bukas next week na lang, bili na lang ako ng mga ilang pang ulam namin for a week. Sa Walmart papatingin din si Abby ng laruan, G.I. Joe yung bazooka. Tapos nandun yung A-Mart, doon lang sa kabilang side. Nakalabas na yung mga pang Valentine's na wala nga pagbibigyan ng walang jowa, so okay lang yun para iwas gastos ka rin. Let's go, check muna natin yung laruan ni Daddy. Ano na? Ay, nagbago na nga pala to. Doon na yung bakery. Ay, mamaya tayo dyan. Bakery pala yan. Tsaka doon na tayo sa naiba na ata yung laruan. Feature friendly na. Titingin ako doon sa laruan. Ayan, dito ako sa A-Mart. Si Jermaine, pinabili ko na lang doon sa Wow Chicken ng ng chicken para mamayang gabi namin. Tsaka nagkikrave ko sa bulgogi na fries. Kaya naghiwalay na kami. Para ako dito, siya doon. Nakita itong mushroom na to, cordyceps mushroom. Alam mo kinulayan eh, pero hindi ko pa siya na-try. Mukhang masarap. Cauliflower mushroom. Interesting yung mga lang ngayon. $2.49 tong isa, ito $1.99. Try ko to, parang masarap siya sa stir fry. Ito yung Parilla leaves, hindi ko pa siya na-try, pero laging sa mga Korean diba? Pero mahal ganyan lang siya kakonti, $4.49. Pang dalawa na pala siya. Sarap tong kamote na to. $2.59. Vegetable dumpling, kimchi, vegetable dumpling. Nakakaliw lang din talaga dito, dami mabibili, yun lang. Hindi alam ko ano yung masarap.
Mahal ng sriracha nila rito. Yung mga nakuha ko. Ito. Gochujang tsaka bibimbap. Nakuha nga nito. Ito na lang. Ito na, bibimbap. Dumpling sauce. Malilibang ka rito ng katitingin eh. Tumawag na nga si Jermaine, tapos na raw siya, nakabili na siya nung kailangan. Ako andito pa rin. Tagal-tagal na ako hindi nakapunta rito sa A-Mart eh. Sa takoyaki may try kaya. Nasa Jeremy nakain na. Sa takoyaki pa tayo. Try natin. Ito hirap pumunta sa ganito eh. Mapapabili ka talaga. Ha? Ano ka na rin? Try muna. Kumuha ng takoyaki. Try lang namin. Kung masarap. Ito parang cornet sa atin sa Pinas. Hindi ko alam, may cornets pa ba? Wala na ata. Bahay na kami guys. Hindi ko na natapos yung vlog doon sa ano. Nalibang ako ng kaikot. Dami ko pa sanang gusto bilhin pero syempre kailangan control din. Kasi hindi naman ito yung usual na grocery namin. Ito yung mga napagbibili ko. Magsasamgyup kami one day. Kaya bumili ako nito. Pork belly to. Thinly slice na siya. Tapos squid. Bala ko ilagay sa ano. Sa black bean sauce na Korean style noodles. Tapos basa. Tapos ito, dumpling. Ang dami nito eh. So mga ilang lutuan to, proportion ko na, baka 4 na kainan yan. Tapos takoyaki. Ang dami din. Partner nila kapag kung nagawa ko ng noodles or anything. Haluan ko niyan. Tapos to, fish cake. Pero hindi siya naka skewer. Usually ito hinihiwa ko to ng strip. Tapos ilutuin ko sa sesame oil at saka oyster sauce na may konting honey. Tapos seasoned seaweed. Yan. Masarap magkakapares yan. So ibili kong king oyster na mushroom. Tapos cordyceps mushroom. Ito, first time ko palang matatry. Baka isabay ko to sa samgyup namin pag nag-ano kami. Baka i-ano lang yan, konting saute lang. Siyempre garlic. Tapos ito, sweet potato. Yum. Mai-ano siya, mai-bake. O baka i-roast lang. Tapos ito yung Korean style na noodles with black bean sauce. So lalagyan ko yan ng squid kanina na pinakita. Tapos syempre bean sprout. Maganda yung bean sprout nila. Ito sugar filled na pancake mix. May kasama na siya nung pinakapalaman din. So may instruction sa likod pero hindi ko naman siya mabasa. Ayan. Malabo. Ingredients lang to eh. Pero the rest kasi is Korean. Bulgogi marinade. Tonkatsu sauce. Ito black bean sauce. Japanese curry. Gusto kong gumawa ng omurice. Alagyan ko nito. Gochujang for bibimbap. Tapos rice seasoning.
Tapos nakabili ko nito ano siya, red bean donut. Para pagdating ni Habi. Merienda niya. Ito naman red bean na bread. Custard cream. Tapos ito, maliliit lang to eh. Kala mo hopya. Pero palaman ito is chestnut. So yan lang, yan lahat nabili. So yun yung parang chestnut na to. Naalala ko kasi nasa Korea si Habi. Nag-uwi siya noon ng chestnut na filled ng yung para siya tinapay na maliliit. Parang pancake nga halos yun or waffle. Tapos may palaman na chestnut. So nakita ko, sabi ko, mukhang masarap. Parang pareho nun sa maitry. Yun lang. Yung sa Walmart, mga kung ano lang naman bili namin sa Walmart kanina. Kasi wala nang itlog, wala nang... nakabili nga ako ng liquid seasoning, bumili ko ng tsaa. Ano pa ba? Yun lang. Bala ko sana kasi sa H-Mart ako pumunta. Pero dahil nga sa ibang pa yon, sa ibang lugar, biyahe pa ng mga 10 minutes. Sabi ko, dyan na lang kami sa A-Mart. Ganon din naman. Sigurado, mas mahihirapan ako mamili doon kasi mas marami. Baka hindi lang yan ang nagastos. Yung plano ko kasi talaga is next week na mamili. Pero yan, napabili pa rin. Although medyo control na. Ngayon kailangan ko pag-isipan anong lulutuin. Masarap kasi lutuin itong mga gantong kapag weekend. Lalo day off ako. So, kompleto kami sa bahay. So, kahit mag-prep ka ng marami, okay lang. Ayusin ko na. Kain tayo, guys. Ito na yung binili ko kahapon ng mga punganik-anik. Ito yung cordyceps. Pinano ko lang siya. Cordyceps. Isinotay ko lang siya sa olive oil at saka oyster. Yung pinapanood nyo na The Last of Us. The Last of Us. Tapos ito yung fish cake. Lagyan ko lang din ng oyster, sesame oil. Yung pork, yan na yan. Ang dami niyan kumonte. Pero tama lang yan. Belly kasi, kaya nag-shrink talaga siya. Tapos seaweed salad, tsaka yung lettuce. Ito yung kimchi, tsaka kimchi radish. Good morning, guys. Ayan. Kaalis lang ni Carla. At kami ay nandito lang. Actually, may nabali nga yung natin, yung ano pangalan nito? Yung mud flaps ng truck. So, naghanap kami ng replacement. Ayan. Nakakuha na kami. Si Jermaine, pinatanggal ko na yan. Kagabi pa. Kahapon pa. So, nandito siya ngayon. Ikakabit niya. Noong dati nabali na yun, tapos dinikit lang namin. Nung pagkadikit namin, ayun nga, nabali na naman. So, kailangan ng palitan talaga. Kasi nadurog na, hindi na kayang idikit. Tumama kasi yun sa yelo. Alam niyo naman pag di ba? Pag nag-i-snow, nag-accumulate yung niya, yung pinaka-mud flaps niya. Hindi kasi ito yung mud flaps na ng mga gator back na talagang goma. Ito yung mga stock mud flaps ng sasakyan na pinalitan lang natin. So, tingnan natin kung ano ng status ni Jermaine. Napakadungis ng mga sasakyan ngayon. Di pa rin natin na testing yung ating DJI kasi wala pang memory card tsaka mga ibang accessories. Yan siya. Yan na, kinakabit na ni Jermaine. Madali lang naman din siyang tanggalin. Dati hirap na hirap kami kasi yung socket malalaki, tumatama doon sa gulong. Pero ngayon maliit na lang yung nakabili kami ng maliit sa Amazon. So, siyang tigatanggal at kabit niyan. Ito yung socket namin cute. Andyan ba yung mga tornilyong tinanggal mo? Huh? Andyan? Yung sa dulo yung mahirap eh. Yung makikita mo naman yung difference talaga yun. Bago pa. Napakadungis yung sasakyan. Ito yung
pag walang mud flaps yun ang nangyayari, na pupunta yung dumi dyan sa pinaka board nya, step board. Ay na, alam ba ayos sa atin to pag siguro mga summer na. Basag-basag din yung salamin natin eh. Saglit lang tabi na lang natin. Dalawa nga yung nabili namin kahapon eh. Isa magkabilaan. Ito yung isa. Tatabi na lang natin. Di pa naman sira yung kabila eh. Nakita nyo naman yung mga sasakyan. Halos lahat madungis. May mga tama. Ganyan talaga dito eh. Ayan. Ayan, nakikita nyo. Talagang madudungis sa mga sasakyan. Tapos may mga tama, may mga hail. Halos lahat kami rito tinamaan nga ng hail eh. Tsaka mga iba may mga slightly na bangga. Ayan. Ganun talaga dito sa Canada. Kailangan talaga maging wise ka rin dito talaga sa Canada kasi kunyari nung nangyari sa amin na hail, tapos mga depre-depre siya sa sasakyan, parang pag nagkaroon ka ng pagkakataon na magkapera or hindi talaga magandang investment ang sasakyan. Thank you, Jermaine. Yan, naikabit na niya. Yung mud flaps. Yan. So, ayun nga. Di talaga magandang investment na sasakyan. Tsaka, pagdating mo rito sa Canada, hindi, napansin ko lang din, lalo na nung una, yung hindi siya symbol ng status mo. Yung pagkakaroon ng magandang sasakyan o mamahalin na sasakyan. Kasi halos lahat, kahit ngayon, yung mga dealership, bibigyan ka kahit bad credit ka or may mga outstanding na na credit. Bibigyan ka talaga nila ng sasakyan. Gagawan ka nila ng paraan, hanapan ka nila ng lender o bangko na pwede magpahiram sa'yo na magbabayad sa monthly mo na sasakyan. Kaya kami, ayun nga, tinanggap na lang namin yung write-off niya na pera. So, tatabi na lang namin siya para in case na may emergency tayong pagkakailanganin ng pera, doon na lang natin ilalagay. Tapos yung mga kagaya ng mga maintenance, kagaya niyan. Actually, yung mud flaps na yun, dalawa, second hand, pinagpalitan kasi usually pag may mga truck, nagpapalit talaga sila ng mud flaps, lalo na pag may mga hino-haul sila. So, pinapalitan nila ng mga mamahalin na mud flaps na mga kapal. So, hindi naman ako nagpapalit nun. Instead na bumili ako ng brand new nun, kasi hindi ko naman kailangan yung kaliwa eh. Hindi ko naman kailangan yung kanan, yung kaliwa lang yung kailangan ko sa driver's side. So, pag binili mo siya, parang nasa almost 100 yata sa dealer or more than 100, parang ganun. Kasi sa Amazon nakita ko parang 70 eh. So, nabili natin siya kahapon ng $20, dalawa. Gamit na siya pero hindi pa gamit na gamit kasi pagkagamit nila, pinalitan kagad nila nun nga yung mud flaps na makakapal. Dahil naka-set up yung truck nila. Ayun lang, yung mga simpleng ganun, makakatipid ka, malaki matitipid mo, di ba? Kasi magkano yung yung brand new niya compared sa second hand na hindi mo naman kailangan ng brand new kung okay pa naman at walang damage. So, dapat talaga, lalo sa panahon ngayon, mag-isip-isip tayo ng konting makakatipid at at long run mapapansin mo yung mga natipid mo. Yan na, dumating na yung mga in order para sa saan yan? Sa camera. Dito sa DS. Sa DS? Di ba umorder ka rin para sa DJI? Oo, Ayun. Pero bubuksan pa niya, hindi pa nabuksan. ito maganda. Kasi ito, dumating na isa. Ito yung nauna na to. Sa akin, lagayan ng passport.
Ganda. Tinesting lang muna namin kasi hindi kami sigurado kung maganda yun. Ah. Ito kay Jonas. Para iba-iba kami ng kulay. Sa akin, Alam na kagad. kay Jonas. Sa akin yan. Sa'yo. Kala ko, sa'yo kay Jermaine nga pala yung black. Ah. Kay Jermaine yung black. Sa kanya yung gray. Ito natin yan. Open mo, dear. Pwede ka maglagyan na ano eh. Yeah. Huwag mo nang buksan yun. Baka tayong detail. May lalagyan ng SIM card. Nilagyan na siya ng card. Pwede ka maglagay ng kung anik-anik dyan. Para pag bibiyahe. Isang ano na lang. Ganda ng password ng ano. Ah. Yan. Kasi usually pag ano, kung may dala lahat ng passport, pag umuwi ka mo. Tsaka nakalock siya dahil doon sa gata. Pero wala eh. So ngayon, pagka mag-aabutan kami, yan na. Kanya-kanya na ng kulay. Sa akin nauna kaya iba. Walang pang sara. Pero maganda yung pagka-leather nito. Maganda. Makapal. Ito yung phone eh. Nililinis namin. Nalinis siya ng phone. Dumi na eh. Parang ano. Ang linis ng kotse. Pinalilinis ko. Total interior cleaner. Yan. Pink. Ano kayong tab? Sa akin ano eh. Dark green. Green na may Olive pagka-gray. Olive green. Sa akin basag na yung ano eh. Ilang beses na sila bagsak to. Suki ng bagsak. So, tibay din eh, no? Hanggat gumagana yan. Hindi yan Ganun. papalitan. Ano yung dati natin po bago tayo nagpalit? 4 na taon ano? Yung kapalit nito? 4. Yung kapalit nitong mga phone namin. Yun nga. 4 years old bago kami nagpalit. X. iPhone 10. Tsaka, hindi rin mo labas na 15 na yata yun. 14. Yan. Pwede na yun. Ganda pa naman ang ano eh. Mahalaga naman. May pang tawag ka, may pang text. Tsaka protected naman. Hanggang ngayon yan, gumagana pa yung mga Makinis pa nga yung mga ano. Tingnan mo yung likod. Wala, parang bago pa nga. Dahil nga may mga lalagyan naman. shockproof. Busy oh. Ganyan yun pag naglalaro eh. Seryoso. Ano naglalaro mo? Tetris. Tetris na Mario. Binili kita. Tetris. Cute. Kasing cute mo. Pandagdag yan dun sa ano ko. Sa collection niya. Ng mga Mario figure. Ayan. Galing ka ba maglaro ng Mario? Hindi ko alam. Kirby yun. Kirby. Kirby. May Kirby din dyan. Ito yung nga pala yung mga nabili natin na ano, paunang accessories nung ano, camera. Nakabili kami ng 512 na yung pangalan nito, na memory card. Ayaw matanggal. Teka lang, tanggalin. Buksan ko muna. So ito yung ano, 512 na Samsung. Yung lalagay natin na memory card. Tapos ito yung lens filter. Kasi pag maliwanag masyado, na ano yan eh, nagbablur. Parang sabog yung itsura niya. So, ito yun. Bali, magnetized na yan. ND filters. Yan. Ang dami lalagyan. At least, safe yung ano, yung mga filters natin. Yung actually, yung drone namin, nilagyan din namin yan. Kasi nakita namin pag lumilipad siya tapos sobrang sikat ng araw, nabablur yung ano, yung image. So at least to medyo makokontrol. Ayun. Siya naman. Anong level ka? 7. Panis. 9 daw siya eh. Unang laro, ikaw naman eh. Unang laro ko din yun eh. Hindi talaga eh. Di ka sa laro eh. Di ka lalagay ko lang na itong laro na to eh. Nakakatuwa rin eh. Pag ano, bumibilis na eh. Ayan, dina-download nyo na yung mga app na kailangan. Download ko na yung app niya. Yung Wildlands yan.
Cute eh. Pag nawala, Nag-wider na. ayos ano. Tingnan natin. Tapos doon sa app, pwedeng mag-monitor mo yung phone mo. Kailangan ano yun muna yan. Pag-aralan muna bago gamitin talaga. Kasi kakapain mo pa yung tamang. Ayun na. Pindot-pindot na lang. Nanlit sa kamay mo din yung ano. Look nga eh. Ganda. Ayan, tinetesting namin yung live tracker niya. Yun, takbo din. Sabi ko di ka makatago eh. Kaya Ayos, nga eh. Kahit malayo eh oh. Sumusunod talaga hanggang doon sa abot ng camera. Ayun. Bilis. Linaw? Malinaw. Ayos yan ah. Kaya nga eh. Maganda ka pag nagbabike. Bike nga tayo dito, pag-bike eh. Sa summer syempre. Gusto ko yan. Ayun o, napaglaruan na niya yung ano, camera. Madali lang naman din. Hindi naman ganun siya komplikado. May ano naman siya, no? Mayroon naman siyang automatic na setting. So, ano. Mas maganda pagka yung naka-ano siya. Tsaka nakalagay kung ilan yung capacity ng memory card mo. Ilan yung nakalagay? 28 hours? 28 hours. Usually naman, pag nag-vlog naman kami, hindi naman kami nagba-vlog ng... Pinapatagal dun. Parang pinakamatagal na namin is an hour. Kasi pag magba-vlog kami, doon na kami nagvi-video. Ayun. Tapos ayun nga, natuturuan natin si Jermaine kahit papaano doon sa mga pagbaklas-baklas ng mga kung ano-ano. Siya na rin yung mga pag may nagpapaprint. Meron kaming customer ngayon nagpapaprint. Sabi ko, ito yung file. Ano mo na. Siya na nag-set nun. Siya nagsiset. Halos lahat ng mga... Tsaka ano siya, medyo may tiyaga kumpara kay Jonas na ano. Jonas wala. Si Jonas, medyo ano yun eh. Walang hilig sa mga ganong buting tingin. Buting tingin ng mga laruan niya, yan. Yung mga cards niya. Pero yung gaya ni Jermaine na mag-change oil, nakakapag-change oil. Tumutulong naman si Jonas, pero si Jermaine na mas matyaga gumamit at saka mas may alam gumamit ng mga power tools. Si Jonas, pag yung mga sa computer yan, tatawagin ko na yan. Si Jermaine sa computer din eh. Oo. Galing sa computer ni Usually Jermaine. kasi si Jermaine lagi nandito. Si Jonas nasa trabaho, di ba? Ano bagay. Tapos lalo ngayon nag-live sell pa. So halos wala ng oras din. Busy ang Kolokoy. Si Jermaine na yan, siya nakasama ko pag namimili, nag-A-Mart kami. Doon ka ako dito. Sobrang laking bagay nito, lalo na sa mga sa mga lakad-lakad, pasyal, ganyan. Excited kami gamitin yan actually. Sobrang linaw. Yun nga lang bigay nila, nila Olive tsaka ni Louie na gimbal, Osmo 5. Ang ganda, sarap gamitin na nun eh. Kaya lang, eto, pinaliit na ganun. Plus, hindi mo na ikakabit yung cellphone mo. Nandiyan na mismo yung Lahat mismo na. camera. Tapos ang tagal nga nung ano niya, kumbaga, ilan yung battery niya, gano'ng tumatagal? Kasi may extra may battery din extension yan, di pa ba? eh. So, i-drain niya muna yung battery na extra bago niya Basta kakabit mo lang. No, nagiging extension mo rin siya. So, antayin niyo yung mga ibang accessories na binili namin. Kasi yung sa Amazon, namili na ako ng mga Ang mahal daw na inabot. Ang mahal. Sabi ko, eto lang ang memory card na to, parang nasa almost 50 na eh. Almost, 50 plus, 59 eh, di ba? 15 ba to? 49. 49. 49 to. Tapos etong eto nasa 35. Filter. Filter. So magkano na kagad yung ano na yan, yung Extra. yung ano na to, 'di ba? Itong accessories na to. Nung tumingin ako sa AliExpress, nakita ko yung mga brand na pinagtatanggal ko sa cart yung yung mga Same iba. brand daw sa Ali. Same brand eh. Tapos yung $20 sa Amazon, parang nasa $5-7 lang sa sa AliExpress. So, doon na lang ako namili. Sabi ko, antayin ko na lang.
Medyo matagal nga lang kasi 2 to 3 weeks bago dumating eh. Pero okay lang. Yun, yung mga passport na holder nga namin, galing lang doon. Ali lang din yan. Pero yung ang ganda ng quality. Quality. Yung Tapos, sa akin nga, leather talaga eh. tapos yung casing ng nung DSi. Ang palpak lang naman namin nabili sa Ali, yung labubo. Labugbog. Ay, na ito, nakatabi na. Kaya hindi na nasundan yung tama na yun. Pero the rest naman mga binibili namin, okay naman. Medyo Okay mas naman. matagal nga lang siya compare sa Amazon. Tsaka yung mga kasi naghahanap ako ng mga accessories na pwede rito, yung sa GoPro. Eh, nung nakita ko, sa sobrang tagal na nakatambak na, lumutong na yung mga niya, plastic Tagal na rin niya. naman Oh, ilang taon na yun. yung mga attachment. So, tumingin uli ako sa AliExpress. Nakakita ko mga aluminum na. Mga Ang dami, gamit, may bakal. magnet, yung mga, ang dami niyang pwedeng bilhin ng mga, Biro mo, tig $3, $5, ganyan lang. Not Umabot bad lang ng 40. Ang dami. kaya nga, at least, okay na. Nakakatawa, yan yung purchase na kahit pricey. Ewan ko may nag-comment nga sa US daw, magkano na daw binenta eh. Sa Costco. Dito kasi wala eh, wala rito eh. Meron daw yata, sabi Meron ni John. sabi nung kaibigan ni Jonas, pero hindi yung ganyang creator ko. Yung yung basic lang, no? Yung Yung walang basic. masyadong kasama. Pero still, nasa 500 din. 500 plus. Hmm. Sa Costco daw, na sabi niya, 399, sabi nung isa, sa US. Sa US. Kahit i-convert mo, mura pa rin. Oo. Diba? Compare pa rin. Mas mura kasi dun. Iba na kasi yung tax dito sa Canada eh. Kaya medyo mabigat na talaga para sa mga pangkaraniwan. Sabi nga namin, pinag-uusapan nga namin ng mga katrabaho ko nun. Kung nagtatrabaho ka sa McDonald's, ilang trabaho na papasukan mo para lang kumita na sapat para makabayad ka ng mga bills mo. Lalo kung single ka na nagtatrabaho or Tapos let's may say mga anak ka, single ganyan. parent ka, Mabigat. napakahirap. Hindi mo alam paano papagkakasya yan. Kaya, Kasi iba nga, dalawa ng mag-asawa nagtatrabaho. Hirap Minsan pa din eh. kapos pa rin. pero at least dito sa Calgary o dito sa Alberta, medyo nakakaya pa ng tao. Mas afford pa kahit pa paano. Tsaka yun nga, pasalamat nga talaga at may maayos din kaming trabaho Trabaho. na kahit pa paano. Kahit medyo mabigat, okay lang kasi Pagod talaga ang katawan sa trabaho pero babayaran naman na natatapatan naman. Kaya kahit pa paano naman nakakabili kami ng mga namin, mga gusto. Hindi yung kailangan tipid na tipid, may natatabi pa rin. Kaya pasalamat pa rin. Kahit nang mahal na lahat, kinakaya pa rin naman. At kakayanin naman talaga. kaya naman Nasa sa atin na lang. tsaka nasa sa talaga natin kung paano natin papatakbuhin yung buhay natin. Kung alam mo nang gipit ka na bakit magbibili ka pa ng mga ganito, ka pa. Bili lang ka talaga pag may extra. Pag kaya. Pagka Wala talaga. tipid muna. Oo. Matuto nga kang mamaluktot, sabi nga nila, di ba? Doon kasi kami na pasalamat din kami sa mga magulang namin kasi yun yung mga tinuro na nila. Hanggat pwede pa yung gamit, di kailangan palitan. Hanggat kaya pa, adjust muna. Adjust muna. Huwag yung, bili lang Huwag ng mo bili. bubuhos yung mga pondo mo para lang sa isang bilihan. Kaya sa amin nga actually do sa lugar namin, minsan lang magpiesta ron pero hindi masyadong pinagse-celebrate ng pamilya namin yung fiesta. Ano ba yung fiesta? Hindi namin sineselebrate. Bihira yung ganun sa atin. Christmas lang talaga, birthday yan. Mga Nakakatawa New nga Year. lang din kasi kahit pa paano, yung mga bata ngayon, makikita mo na sila na si Jermaine, natututo na rin. Mamili, ay, mahal, ayoko na. Dati, nung bago-bago pa kami nito, dampot ng dampot kasi alam niya, kami naman, kasi bata pa lang naman siya nun, di ba? Nung bagong dating. nung Sige, bagong bilhin dating mo. dito. Gusto mo? Sige, bilhin mo. Both naman sila, talagang na-spoil din naman. Dumating din sa punto na, sige, gusto mo. Pero nung lumalaki na sila, matuto sila. Pinapa-realize din naman namin sa kanila yung mga, yung dapat nilang ma-realize at yung value ng pera. Ako, nagko-collect din naman ako Hindi naman nawawala yung pagko-collect sa akin. Pero, siyempre, minsan, nilalagay ko rin din sa lugar. Kung kaya lang din.
Kung makakabili ako ng wala na sa box o kulang-kulang. Na mas mura. Mas mura, bibiling ko yun. Nakakabenta ka rin naman. Ah. So, ganun lang din yun. Kumbaga, umiikot lang. Kaya nasa sa atin talaga. Ay, nako. Dami na namin na ichika, no? Pagpasensya nyo kasi vlog namin ito, putol-putol. Ah. Kaya sama-sama yung grocery, share ng mga ganap-ganap dito, tsaka ito nga. Isa sa mga happy kami na purchase. Ah. Although hindi pa namin siya nagagamit na pang vlog. Nakikita namin yung mga Ganda tutorial tsaka yung mga gumagamit sa YouTube. Natutuwa kami kasi parang ang ganda palang gamitin. Ngayon nahawak mo na. Worth it. Worth it talaga. Yan. At saka anniversary nga pala ni ni ate mo tsaka kuya mo, ni Patrick tsaka ni ni Ate Annie. Nakita ko lang. Happy anniversary. Happy anniversary kay Patrick at Annie. Sa inyong mag-asawa. More years to come. More years to come. Siyempre. Ganun talaga. Tsaka may mga nagpapa-shoutout pa eh. Yun pala. Shoutout muna kami. Umpisa natin kay JMZ Vlog. Yan. Si Marcos TV. Yan. Sila Artisan. Yan. Si Irene. Mabilangan. Si Memory 365. Si Seria Ko. Si Nora Fowler. Si Pinoy Pew at iba pa. Si Maya Giana. Si Miss Biba Lola Vlogs. Ayan. Tsaka si Miss Moy. Si Alba Pambam. Yan. Tiga rito lang yan sa Skyview. Yan. Si Pinay Tatis in US. Tapos si S. Galang. Si Miss Priscilla Eugenio. Si Mary Ann Las Piñas. Si Ruthie V. Si Lina P. Sanchez. Yan. Kaya Melvin Joyce Vlogs ng Australia. Yeah. Yan. Si Yvonne Piroy. Si Eden Flores. Si Miss Arlene Fernandez. Si Rwanda Padua. Si Marge. At saka si Cassie Calaguas. At si Angelita Corbilla. Ayan. At syempre nga yung Ate Annie ko at Kuya Patrick, happy anniversary ulit. Happy anniversary. Ayun. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga inyong mga comments. Ayan. Tama. Paano guys? Salamat ulit. See you on the next vlog. Bye.